Nasa linya Punta na tayo. natin mga kapuso si Kapaeng Rafael Mariano, Chairman Emeritus ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Pag-usapan natin ang kapakanan ng mga magniniyog. Yan. Magandang umaga po Kapaeng, live kayo sa Double Wing sa Double B. Radyo na, TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga po sa programang Double Wang sa Double B. Thank you sa oras. Yan. Mula po sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Yan. Ito lang po, sorry Kapaeng, kasi sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos, gusto niyang palaguin pa yung industriyang pagdiniyog sa bansa natin at gusto maging number 1, coconut exporter po tayo sa lalong madaling panahon. Ayoko muna pag-usapan yung target, pero gusto kong malaman, kumusta po ba ang sektor ng pagdiniyog sa bansa natin ngayon? Sige, opo. Yung kasalukuyang kalagayan ng mga magsasaka at ng industriya ng niyog sa bansa, ito gagamitin ko na yung datos ng gobyerno mismo. Sa may 69 na probinsya natin out of 82 provinces, diyan pangunahing tinatanim yung niyog, 69 out of 82 provinces. Opo. At sumasaklaw ito sa 3,650,000 hectares o a quarter, isang kapat ng ating country's total arable land. At yung niyog natin, industry ng niyog, nagko-contribute dun sa average na 91.4 billion pesos taunang export earnings mula 2014 hanggang 2018. Base ito sa data naman ng Philippine Statistics Authority. Opo. 2018. So, ibig sabihin, nagko-comprise siya ng 25% ng ating country's agricultural exports. Kaya yung potential ng local coconut industry natin sa export ay malaki talaga ang potential, no? Merong tinatayang mga ang pinakahuli kong pagkakaalam, mahigit 2,700,000 coconut farmers tayo. Pero dito sa data kong nakikita, 2.5 million coconut farmers. 51% ito ay mga landless, yung mga walang sariling lupang magsasaka natin. At laborers, cultural laborers. Yung kita mula sa coconut farming ay napakababa pa rin talaga, sa end ng ating mga magniniyog. Mahigit 90% ng coconut farmers natin ay nabubuhay below poverty threshold. Ilang percent po yun? Mahigit 90% ng ating mga magniniyog ay nabubuhay below poverty threshold. At majority ng coconut farmers natin, dun sa 2018 na National Coconut Farmers Registry, ay tinuturing na food insecure at walang social protection. Yan. Yung coconut, may mga sakahan naman natin na tinataniman ng niyog, maliitan, hiwa-hiwalay, karaniwan, yung mga 75% ng lupang tinataniman natin ng niyog sa bansa ay 2 hectares and below. Fragmented, hiwa-hiwalay, at talagang lalo na sa uplands, may problema sa accessibility. So, ganun ang picture. Maganda yung katatagan, Weng, ng ating industriya, pero bakit po napakahirap na mga magniniyog? Ganito daw, partner. Sir, may nabasa ako, artikulo, New York Times pa ito, December lang ito. Sabi, ang title nito, Workers on a Philippines Coconut Farm, Born Poor, Staying Poor. My God. Well, foreigner ang gumawa nito. Totoo. At may pinuntahan siya isang lugar sa Mindanao. Ang kanila palang kinikita ay depende rin ho kasi may mga trader din eh. Yes. Sir, di ba? Kung ano depende ang presyuhan sa sa trader, doon sila sumusunod lalo pag nagbebenta sila ng copra o oil, di ba? 60,000 pesos per year ang kanilang kinikita. Tama ho ba siguro yung datos na yan? Tama 'yon, Weng, at kasi nga siyempre yung pagkokopras hindi napakadali yan. Parang semi-processing na yan, di ba? Kaiba dun sa magsasaka nagtatanim ng palay, pwedeng pagkaanin ng palay niya, tuyo man o hindi, pwede na niya ibenta. Di ba? Yun namang mga magninyog natin, nakapagbebenta naman ng buong niyog. No? Pero kadalasan, karamihan, talaga nakokopras. It's the form of kopra. Siyempre, pag dinala nila sa kanilang komprada, tawag dun trading centers, kung ano ang presyong datnan dun sa buying station, trading centers o komprada na tinatawag,
talagang mapipilitan na yung ating mga magninyog na ibenta yung kanilang kopra sa napaka-babang halaga. At may sistema pa ng Riseco. Ano po yun? Tinatawag, Risikada. Halimbawa, 100 kilo yung binebenta ng ating magninyog, mga 10 kilo o 15 kilo ron, hindi nakasama sa babayaran. Ganun? Bakit po? Ay, Bonus? para daw kasi sasabihin ng namimili, hindi pa ganun tuyo yung kopra mo. Oo, So, kumbaga may mga- patutuyuin pa namin yan para ma-process into coconut oil. So Kung parang ano man ang- pampuno yun. Oo. Oo. So, isang anyo ng pagkasamantala yung sistemang Riseco. Kumbaga, Oo. So, wala siyang choice kundi ibigay na lang kesa hindi bibili ng lahat. Oo. Ay, kesa hindi bibilin, ibabalik mo uli. Naku po. Babalik mo ulit doon sa Oo. kuprahan. Oo. Tutuyuin mo ulit. Kumastos ka pa. Totoo So, yun. ganun ang sistema. Siyempre, saka sabi dito sa data mismo ng gobyerno, 51% ay wala pa rin sariling lupa na ating magsasaka. Manggagawang bukid. Opo. Oo, Meron ho kasi bang meron ho bang kooperatiba itong ating mga magsasaka? merong Meron. mga kooperatiba. Dati may tinatawag pang alam ko ng mga naunang mga administrasyon, may mga nagtayo pa nga ng Small Coconut Farmers Organizations ganyan. Kami naman sa Kilusang Bukid ng Pilipinas, pinangunahan namin ng pagtatayo ng claim. Yung Coconut Levy Funds balik sa Opo. amin. O Claim Alliance. May mga Bicol Coconut Farmers Association, ganyan, sa iba't ibang lalawigan ng Bicol. Bigpay ang tawag namin Opo. doon. Sir- Sa lalawigan ng Quezon, may koprahan, ganyan. Sir, ganito. So, may mga organisasyon, may mga samahang magninyog. Yun nga, kailangan pa rin i-address yung fundamental na problema nung kawalan na kakulangan ng lupa, sariling lupa, nung ating mga magsasaka sa niyugan. Okay. Sir, ganito. Ngayon, wala namang kasing sariling programa o patakaran sa reforma agraryo ang administrasyong Marcos Jr. Paano ma-address yung fundamental problem na yun? Maganda Kasi yung kailangan mo, Kapaeng, maganda yung lagay ng industriya natin. Sabi niyo nga kanina, May ang laki potential. niya, may potential. Oo. So, malaki potential. Talaga. so pwede pong mangyari, maging realidad, yung pangarap at target ng Pangulo na maging number 1 tayo na coconut exporter. Yun, kung talagang seryoso at may political will. Opo. Yun, sabi niya na magpapatanim ng 100 milyong puno ng niyog bago matapos ang kanya administrasyon. O yun, kung may political will at seryoso talaga, pati na yung budgetary allocation, ay pwedeng abutin yun kasi potential nga. Ngayon, pinakamalaki yung ating lupang tinataniman ng niyog sa iba't ibang, kung ikukumpara sa ibang mga bansa, nagtatanim ng niyog. No? Naaabot naman natin yung number 1 exporter ng niyog. Siyempre, paligsahan niya with Indonesia. Pero pagdating ho sa with India, with Vietnam, pati Opo. Brazil, ganon, Thailand. So, kaya yan. Kung ang problema, ganito ang nakita kong budget sa GAA 2024 ng PCA, yung regular program niya, parang mga 1.2 billion pesos. Ngayon, nakita ko yung proposal na fiscal year 2025 budget ng DA, 513.8 billion, 2% noon o mga 10.5 billion ay sinasabing proposal nila para ilaan para yun ang share noong Philippine Coconut Authority sa regular program niya. Kung napapagulong pa sana yung Coconut Levy Funds, kasi may batas na dyan yung Republic Act 11524, yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, no? Na 5 billion, not less than 5 billion, taon-taon, ay dapat inilalaan yun sa iba pang mga programa. At saka bigyan yung benefits yung mga magniniyog natin, Kapaeng. Para magkaroon sila ng sarili nilang lupa. O kaya naman maiangat man lang yung estado ng pamumuhay po ba? Siyempre, yun ang hangad natin. Yun nga, kung may panukalang budget para sa PCA sa 2020, fiscal year 2025 na 10.5 billion, ayan, kung may nakikinig sa Malacanang, sa agriculture, sa PCA, alam naman natin, pagka dinala na sa DBM yung proposed budget, ay hindi lang tapyas. Kundi mang kalahatiin, talagang halos maliit lalang yung nilalaan. Ito na nga, 10.5 billion out of the 513.8 billion na proposal, no?
magiging proposal ng DA sa budget for fiscal year 2020, 2% lang yun. Ayan, kung may nakikinig yung Malacanang, baka naman... Dagdagan naman. Oo. Alright. Bukod pa doon sa, kasi yung minimum naman 5 billion doon sa gamit doon sa trust, sa coconut levy funds Ang nung ipinasa yung batas na yon, Republic Act 11524, yung Coconut Farmers Industry Trust Fund Act, 75 billion yung itatransfer ng Treasury. Okay. 75 billion. Kaya lang, yung Coconut Industry Development Plan ay ipapatupad sa nalulooban ng 50 taon. Naku, ang haba. Mahaba. Ibig sabihin niya, from 2021 to 2081. Matagal. Oo. Buhay pa kaya yung ating mga Yun magsasyo? lang. Oo. Opo. Ayan. Well, thank you. Mahaba-habang usapan ito. Pero sa nagpapasalamat oras, kami sa Kapaeng. oras nyo ngayon, Kapaeng. At least ibigin natin kahit paano yung general overview, ng sitwasyon po ng At saka, ating sektor ng pagniniyog. At least mabigyan ng atensyon ang Oo, ang kailangan kalagayan ng ng 2 malaking milyon pondo. na mga coconut farmers natin. Opo. Alright. Salamat po sa Tama oras. yan. Maraming salamat. Oo. At may Sir, mga thank you. fundamental na problema na Yes. kailangan resolbahin. Kasama na yung hindi pantay na hatian sa ani. Yun. Tama. Sir, Dapat thank maging you, pabor ha. sa ating mga magninyog at Yes. yung mataas na sahod ng manggagawang bukid natin sa Nyugan. Yun. Maraming Thank you, sir. salamat. Thank you, Thank you thank po. you. Thank you, Magandang ha. umaga sa inyong programa. Thank you, sir. Salamat din. Double win sa Double B. Thank you, Thank you, sir. ha. Sa lahat po ng nakikinig. Salamat si Ginoong Rafael Mariano, si Kapaeng. Rafael Mariano, Chairman Emeritus, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.